pahintulutan niyo pong basahin Yes. ng aking napakagandang host, Aray co-host ko. pala, ang opisyal na pahayag ng Citizens Crime Watch tungkol sa mainit na issue ng pagbubukas ng investigasyon sa Southeast Asian Games noong 2019. Ayan. Okay. Juvie, basa! Okay, mga kaibigan, opisyal na pahayag ng Citizens Crime Watch o CCW. Dahil inanunsyo kamakailan ng National Bureau of Investigation, NBI, na magsasagawa ito ng investigasyon sa mga anomalya tungkol sa 2019 Southeast Asian Games na idinao sa Pilipinas, wariing hinihimok ng CCW o Citizens Crime Watch ang NBI na ipagpatuloy ang investigasyon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay ng mga irregularidad sa nasabing palaro. Matatandaang katatapos pa lamang ng nasabing palaro, nagsampa na ang CCW ng reklamo laban kay Ginoong Dizon sa tanggapan ng ombudsman. Sa kasamaang palad, nangyari ang pandemyang COVID at ang kasunod na lockdown at labis na nahirapan ang aming mga volunteers na kumuha ng mga dokumento at iba pang ebidensya upang patunayan ang aming mga paratang laban kay Ginoong Dizon. Dahil dito at nalaman lamang namin kamakailan na dismiss pala ang nasabing reklamo noong 2021 laban sa kakulangan ng ebidensya. Ang nasabing pagbasura ay hindi sa anumang paraan ay nangangahulugan ng pag-aalis ng suspetsa o pagpapatunay na walang sala si Ginoong Dizon. Bagkos, ito ay bunga lamang ng mga hirap na aming pinagdaanan ukol sa pagpapatunay ng aming kaso. Hindi rin ito hadlang sa muling pagbubukas ng investigasyon ngayong tapos na ang pandemya at mayroon tayong direktor ng NBI na palaging ipinagmamayabang ang kanyang kasipagan sa pagbuo ng mga kaso laban maging sa pinakamakapangyarihang mga opisyal ng bansa. Hinihimok namin siya at ang kanyang ahensya na ipagpatuloy ang investigasyon sa issue ng SEAG at laban kay Secretary Dizon. Bukod sa iba pa, tiwala kami na gamit ang sigasig at dedikasyong ipinamalas ng direktor ng NBI laban kina Senador Marcoleta, Padilla, dating Secretary Defensor at marami pang iba ay makakahanap siya ng mahalagang ebidensya laban kay Secretary Dizon. Ito ay bilang pagtupad ng kanyang sinumpaang tungkulin na imbestigahan ang lahat ng krimen na walang kinikilingan, walang takot o paboritismo at alinsunod sa mga probisyon ng konstitusyon tungkol sa pantay na proteksyon at angkop na proseso ng batas. Yan ay sinasabing due process. Nakatuon ang atensyon ng buong bansa sa NBI hinggil sa usaping ito at umaasa kaming mapapatunayan ng pangunahing ahensya ng investigasyon ng bansa na kaya nitong gampanan ang nasabing tungkulin ng mahusay. Mula ho yan kay Diego N. Magpantay, Pambansang Pangulo at kay Pambansang Tagapangulo Ferdinand S. Topacio. Yan po ang opisyal na pahayag ng Citizens Crime Watch. Sapagkat binibida po kasi ng palasyo. Kasi basta kakampi nila ay pagtatakpan nila. Kalaban nila kahit walang kasalanan ipakukulong nila. Ako hindi talaga ako maka-get over Manang Jubes dito sa plunder, sariling pera ng pribadong mamamayan dinonate para sa eleksyon. Plunder! Ayan. Yung mali-maleta, ayaw imbestigahan. Ay, happy 1,000 live viewers sa DCAR YouTube. Thank you, guys. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pakikinig at panonood. Opo. Ganyan talaga pag malalakas ang sex appeal. Oo nga. Oh, by the way, hindi po kami nag-usap di Manang grabe, Juvie. Pareho kami naka-pinstripe po. Pati yung design, grabe. Oo, ako kasi kaya ako nakapamburol. Mamaya dun sa yung lead up dun sa
continuation ng impeachment trial mamaya ay mag-on deck po tayo sa SMNI. Ayun. Yan, kaya nakapamburol. Uy, yan. ano ba yung Yan, mga di ba? words O, mo parang na, natutulog attorney? lang, o. Bad yan, bad. Oo. Okay. Anyway, bumalik tayo dyan sa Citizens Crime Watch. Opo. Yung sinasabi ko po. At sang-ayon naman ang ombudsman. Kasi sabi ng Malacanang, uy, wala na napawalang sala na si Vince Dizon. Natatanda mo nung nagsalita si Direktor Matibag. Opo. Natatawa ako. Sabi ko, sige, di banatan nyo yan. Baka hindi nyo alam. Nandyan si Vince Dizon sa anomalya na yan. Ayan. Naghain po kami ng demanda. Ngayon, hindi naman namin alam pala na na-dismiss na. Ayun. For insufficiency of evidence. Ipaliwanag po natin. Ibig po bang sabihin yan ay walang kasalanan si Secretary Vince Dizon? Hindi po ganon ang interpretasyon yan. Kasi po, you have to look at the circumstance surrounding yung pagdemanda namin kay Secretary Vince Dizon na wala pa naman sa DPWH noon. Siya po ay kasama sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ayan. Kami po sa Citizens Crime Watch, hindi po kami namimili ng ididemanda. Ito po, on record, i-research nyo. Kahit po ako, inaamin ko, ako ay baka Duterte, kahit po nung panahon ng pamahalaang Duterte, may dalawa po kami at least na miyembro ng gabinete na idinimanda kami sa Citizens Crime Watch. Bukod po kay Secretary Dizon, pati po si then Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Yan, dinimanda rin po namin yan. Dahil sa tingin namin noon ay may anomalya tungkol naman sa pagpapataw ng tax. Ayun. Doon sa Hyundai na pinalalabas po yung completely built units ay semi-knockdown. Yun po ang history niyan. So hindi po kami namimili. Opo. At kung sa tingin po namin nung panahong yon Opo. na may kasalanan si Senator Alan Peter Cayetano, idinimanda rin po namin siya. Pero wala po kami nakita at that time. Ngunit, eto pong kay Secretary Vince Dizon, ang nangyari kasi, COVID po noon, may lockdown. Nangamote po kami. Siyempre, ang hirap gumalaw, may lockdown, Yes. walang public transportation, yung mga ahensya ng gobyerno ay happy 1.5 thousand sa DZR YouTube. Thank you! Yan. Yung mga ahensya, yung mga tanggapan Opo. ng pamahalaan, sarado. Kaya Sarado kung din magbubukas lahat. man, limitado ang oras. Opo. At saka, di ba, kokonti lang ang pinapasok sa mga gusali, di Yeah, ba, binibilang. piling-pili. Kasi nga, para social distancing eh. Opo. Nahirapan po kaming kumuha ng mga dokumento Yun. upang ma-establish at least ang prima facie case against Secretary Vince Dizon. Kaya na-dismiss noong 2021. Ngunit, katulad nga po ng sabi ng ombudsman, wala naman niyang yung tinatawag na double jeopardy. Ngayon, ipaliwanag po natin yung double jeopardy. Nakalagay po sa ating konstitusyon, no person shall be twice put in jeopardy of being convicted for the same offense. Ibig sabihin, pag may krimen kang ginawa, let's say murder, at naabsuelto ka, dahil kulang ang ebidensya, naabsuelto ka sa hukuman, ha? Opo. Kapag may lumabas na ebidensya pagkatapos ng iyong pagkaabsuelto na matibay na mag-establish na ikaw ay guilty of murder, hindi ka na pwedeng idemandang muli. Yan ang double jeopardy. Ayun. Ngunit, katulad ng sinabi ng phrase, double jeopardy. Dapat, yung jeopardy, danger yun eh. Danger yun. Hindi po yung game show. Di ba may game show, jeopardy. Hindi na naabutan ng mga bata yun eh. Okay. Yung nanganib ka na ikaw ay mahatulan ng guilty Ayun. for murder or any other crime. Kailan po nag-uumpisa ang danger o posibilidad, malaking posibilidad na ikaw ay mahatulan ng guilty?
kapag ikaw ay na-arraign na. Ang arraignment po, yung babasahan ka nung bintang sa'yo at ikaw ay mag-enter ng plea of not guilty, after which ikaw ay diringgi na. Yan Ayun. sa hukuman. Yun ang that's when jeopardy attaches. Dito, since investigasyon pa lang ng Field Investigation Office ng Ombudsman, at that time, syempre hirap din gumalaw. May dahilan. Yung mga kawani ng Ombudsman, Opo. hirap din gumalaw. Yung NBI, dahil nga mayroong pandemic. Opo. Di ba? May hadlang sa May pagkilos. hadlang. Yes. Yung mga nasumiti naming mga dokumento, yun na lamang Hanggang ang dun lang. pinagtiyagaan ng Ombudsman. Hindi na sila nakasagawa ng mas malawakang investigasyon. So, ibig sabihin... Ngunit- Oo, Pero sige, attorney, sige. ibig sabihin, pwede itong i-reopen. Yun ang sinasabi Yun. ko. Ayun. Yun nga ang sabi ko, ngunit, Dahil kulang. ngunit, ngayon po, Opo. na mayroon tayong NBI Yun. na lagi niyang sinasabi, ako'y masipag. Yan. Kita mo, ang sipag niya kay Marcoleta. Oo. Ang sipag niya kay Defensor. Opo. Issue ng issue na Sampina, kahit wala sa lugar. Ang sipag pa, gusto bang pumunta sa Bangkok? Oo. Kaya lang, nagdalawang isip. Ayan. Nag-isip naman ng Napahiya tama. yata. Oh, nag-isip ng tama. Diba? Ang sipag-sipag niya. Iniimbestigahan pa niya yung 18 na Marines. Opo. Sa halip ng imbestigahan niya, yung nakatanggap ng maleta, iniimbestigahan niya yung 18 na Marines. Aha. Di ba? Ang sipag pa niyang kumain sa restaurant at magdala ng 1 milyong piso in Wow. cash. Di ba? Nagpakain. Ay, Ang swerte. sipag pa niyang Swerte manakot yun. sa telepono. Gamitin yung yun sipag na lang. ito para kumuha ng ebidensya laban kay Secretary Dizon. Ayun. Tignan natin ang tikas niya at ang galing niya. Tignan natin kung kakampi ng administrasyon ay ganun din ang sipag niya. Ganun din ang sigasig niya. Makikita natin. Happy 2000! Thank viewers you. of Thank you, guys. Director Matibag, Yan. ipadadala po namin sa inyo yung aming complaint, At sinabi na rin ni Ombudsman, yan ay walang double jeopardy. Alam mo naman yan, abogado ka naman. Yan, tingnan po natin kasi masipag kayo, di ba? Kinalkal nyo. I-review yan. Yung i-review. sa kalaban. Opo. Yung kay Senator Cayetano, Oo. kalkalin nyo. Yung sa kakampi. Yun. Sapagkat hindi pwede ang National Bureau of Investigation ay National Bureau of Investigation against enemies of the government lang. Oo. Dapat lahat po ng anomalya iniimbestigahan po nyo. Fair enough. Oo, di ba? Pag Tama. hindi inyo ginawa yan, anong resulta? Kamoting may ulalo. Yan, Ayan. KMU, mga Yeah. kasama. Sabi nga ni Manang Judy, original yan ha, KMU. Hindi Kilusang Mayo 1. Ayan. Although, kamoting may ulalo. May din yung ulalo. Kilusang Mayo 1. Oo. Di ba? Hindi, alam naman natin si Director Matibag dahil meron siyang puso na pantay-pantay ang pagtingin. Tingnan natin. Tingnan Diyan natin natin. malalaman. Kung Nako, Director, pantay-pantay nga. ipantay Oo. mo. Wag mo liliko. Masama yun. Oo, kasi Ayan. nagyabang. Yan. Si Miko Clavano. Mhm. Nakapagsalita ng ombudsman, wala daw. There will be no stone left unturned. Yan. Ibig sabihin, lahat ng bato. Titingnan. Ano kayang bato yun? Batong matigas ba yan o malambot? Wala daw Oh. bato na hindi babalik ta rin. Ayun. Parang ang sama pag tinranslate mo literal sa Oo Tagalog nga, no? no? Oo. Alanganin. Oo, no Ah. stone left unturned. Oo. Ibig sabihin, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ayun. Kahit walang palaman, Oo. okay lang. Sama mo yung garapon. Oo, huwag naman. Matigas yun. Matigas yun. Ayun. Okay. Ano nangyari? Napisil ko yata. Oh. Ayan, oh. Okay. Eto, ang Kengkoy. Speaking of hindi patas, yan. Tignan mo kung sino namang iimbestigahan ng Blue Ribbon. Ano ba naman yan? Oo nga. Tindi ha. Yung nag-iimbestiga ang iimbestigahan.
Parang ganun nangyari, no? Ba't Oo. ganun? Sabi kasi ni Senator Cayetano, kinukulit niya ang Blue Ribbon. Opo. Oh, kayo na ang majority. Oh. Tuloy niyo yung flood control. Tama. Di ba sabi nga niya, sige, imbestigan niyo hanggang gusto niyo yung Southeast Asian Games. Opo. Basta imbestigan niyo yung flood control. Ayun. Etong si Senator Erwin B. Tulfo. Ayan. Ang middle name niya, B eh. Bakit? Bendalo. Oh, Ay. yan, oo. Napalitan na Oo. pala. Okay. Ay, sabi niya, sige, imbestigahan namin, pero sa Tagig. Ay, ang galing talaga, no? Oh. Talagang palakpakan tayo. Dito sa si kay Senator Erwin. Ako, kay Rafi. Saludo No ko comment. dyan. Oo. Kahit anong sabihin nila dyan. Kay Rafi. Kilala ko yan, 25 years ko nang kilala yan. Ayan. Kahit may ginagawa siyang yung iba binabash siya, I'm telling you, di hamak mas aayos si Rafi kesa kay Erwin. Ayun lang. Ayun lang. Anyway, Okay. ito po para nakakaloko, sinasabi niya, sige, imbestigahan ko. Pero yung sa Tagig. Oh, di ba sabi naman ni Cayetano, hindi imbestigahan nyo, wala namang ghost projects yan eh. Kaya nga Oo. hinahamon niya di ba? Yung sa SEA Games. Oh, nakarating ako doon. Oo. Wala akong nakitang ghost project doon. Oo. Hindi, Oo. mahirap makita, ghost nga eh. Hindi. Siyempre, Anyway. nagtatanong-tanong tayo, di ba? Hindi, ibig sabihin, Ah, kung si Cayetano ay nagpapaimbestiga, Oo. ibig sabihin wala siyang tinatago. correct. Mm. Yun yun. Oo. Mm-mm. Yan ay sinasabi nga na binabaliktad lagi. Dito laging binabaliktad. Oh, ba't Kita mo, ganon? Gantihan. May nagreklamo na sila ay nagbigay ng mali-malitang pera, sasabihin ng mga kritiko ng 18 Marines. Mm. Ay, teka muna. Dishonorably discharged kayo eh. Iba ang- Anong koneksyon noon? Ibang Kaya nga sila nakisaldi ko eh. Oh, ay, happy Ayun. 2,500. Yun, thank you. Thank you. Oo. Kaya nga dishonorably discharged, kaya nga nag-moonlighting sila o namasukan sila kay Saldico. Ayun. Yung sabi, hindi naman kayo miyembro, kaya nga ex-marines eh. Ayun. Ano bang hindi nyo naintindihan? Ano bang parte hindi nyo naintindihan sa ex? Yung E o yung X? Oh, Ayan. di ba? Pero attorney, mas maganda siguro kung tawagin natin sila the witnesses. Oo, ang Brave 18 nga ang Brave tawag sa 18. kanila. Oh, hanggang doon na lang para walang comment.